So before we study the Word of God, we'll go to the Lord first in prayer. Maraming salamat aming Panginoong Diyos for a blessed opportunity to come before your throne of grace. Salamat dahil patuloy niyo po kaming sinasamahan anuman po ang aming kalagayan. At salamat po sa bawat isa na nakasama namin ngayon. Alam niyo po, Panginoon, even ang kalagayan ng mga hindi namin kasama. And so we pray, patuloy niyo pong samahan sila, saan man silang dako naroon. We pray sa maikling panahon ng aming pag-aaral ng inyong mga salita. Patnubayan niyo kami, Panginoon, upang mabuksan ang aming isip at puso para sa mga katotohanan ito at makita namin ang aming sarili, Panginoon, in light of your word. Thanks so much, and we pray for your guidance and blessings upon us. Guide my tongue as I proclaim your word and help me to proclaim it ayon sa karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. Thanks so much. In the Lord Jesus' name we pray. Amen. So last time po, pinasimulan natin ang Matthew chapter 19. At kung naalala niyo po sa first 12 verses, sinabi ng Panginoong Jesucristo ang kalagahan ng pag-aasawa. The sanctity of marriage. Dahil nga daw ang Diyos ang pinapag-isa niya ang dalawa, hindi pwedeng ang tao maghihiwalay. Na binabanggit lang doon yung exception clause in verse number 9. Na yung only reason to grant divorce is on the ground of sexual immorality. Pero yun na ibinigay dahil sa katigasan ng puso ng tao. But then, you also mentioned na may mga taong tinatawag to become single for life. At dapat matanggap natin yun kung tayo ay tinawag sa ganoong kalagayan. Now, sa pag-aaral natin ngayon, pagtutunan natin ang paano nag-focus ang Panginoon sa mga maliliit na bata at sa isang mayamang ruler. So, we entitled this as Blessings and Riches. We'll be going to the first part dun sa verses 13 to 15, where our Lord Jesus Christ blessed little children. Sabi doon sa verse 13, Then little children were brought to him that he might put his hands on them and pray. But the disciples rebuked them. Sabi sa Luke 18:15, itong mga little children na ito ay infants. Okay? Napakabata pa na napakaliliit pang mga bata. So, ang naging attitude ng mga disciples nung dinadala sa Panginoon yung mga maliliit na bata, just like the perception of people at that time, hindi masyadong mahalaga yung mga bata. Okay? Maaring baliwalain, parang sagaba lang sila, kaya sinaway nila yung mga parents marahil na nagdadala. Bagamat magandang intention ng mga parents, gusto lang naman nila na dalhin sa Panginoon para ipag-pray niya and for Him to lay hands on them. In other words, they were asking for His blessings upon these children. At sinagot ng Panginoon ng ganito sa verse number 14. But Jesus said, Let the little children come to me and do not forbid them. Ibang-iba ang kaisipan ng Panginoong Jesucristo sa prevailing opinion at that time. Ayaw niya na paalisin kahit ang mga bata sapagkat sa kanila daw ang kaharian ng langit. Again, notice the childlike attitude. Kumbaga, kung natatandaan nyo, in a previous chapter, tinalakay ng Panginoon ito. Sabi dito tuloy sa verse 15, And He laid hands on them and departed from there. So, gusto ng Panginoon, kahit bata pa lang, lumapit sa Kanya. So, it doesn't matter what age we are. Bata man, nasa teenage years, nasa middle age, or marahil nasa senior years, kailangan lahat lumapit sa Panginoon. Why? Remember again, in Matthew 18, nung nagtanong ang mga disciples, sino ang pinakadakila? Of course, para silang may contest eh. Sinagot ng Panginoon yon by bringing a little child before them. At ang sabi niya, Surely or verily I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Ibig sabihin, kung paano ang isang bata somehow ay may pagpapakumbaba, of course, habang lumalaki nga, napapalitan ng pride, at yung kanilang somehow innocence habang sila ay maliliit pa. Pero ganun, kailangan baguhin ng Diyos ang isang tao. Kaya nga kailangan, sabi sa Bible, kailangan mong ipanganak na muli.
Di ba? Kaya sabi niya doon, therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one little child like this in my name receives me. So yung mga hindi mahalaga sa tingin ng iba, mahalaga sa Panginoon. And sometimes you might feel like that, mahalaga ba ako sa Diyos? The only way for you to know that is when you come to Him. Kapag lumapit ka sa Kanya, malalaman mo yung pag-ibig ng Diyos, paano niya binigay ang Kanyang buhay para sa iyo, at malalaman mong ganun ka kahalaga sa Kanya. Pero hindi ito ma-appreciate ng mga taong hindi lumalapit sa Panginoon. So, in the next part, makikita natin from verses 16 to 22, may isang lalaki na lalapit sa Panginoon. So, the Lord Jesus Christ would counsel a rich young ruler. At matatagpuan din natin ito sa Mark 10:17 hanggang 27 at sa Luke 18:18 to 30. Nangangahulugan kung binabanggit sa tatlong gospel accounts, mahalaga ang tagpong ito. So verse number 16 of our passage sa Matthew 19, sabi dito, now behold, one came and said to him, good teacher, or good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Ang ganda ng tanong ng lalaking ito. Siya mismo ang lumapit sa Panginoon and he was very eager to go to Him. In fact, sabi sa Mark 10:17, he ran up to Him and knelt before Him. Tumatakbo siya, lumuhod sa Panginoon. Gustong-gusto niyang lumapit sa Panginoon at gusto niyang magtanong patungkol sa buhay na walang hanggan. Diba? Kung mayroong paksa na masarap pag-usapan, yun ay patungkol sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Kasi nga, karamihan ng mga tao abala sa maraming bagay sa mundong ito lang. Hindi naman necessarily masama, kaya lang, hindi nila napag-iisipan yung buhay na walang hanggan. Pero ang lalaking ito, yun mismo ang kanyang tanong, ano ang gagawin ko para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Now, hindi agad natuwa ang Panginoon, kailangan may follow-up kasi yun. Kung tayo, masaya na tayo pag may nagtanong na ganyan. Ang sagot ng Panginoon sa verse 17, so He said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. Gusto ng Panginoon na lumalim para kausapin ng lalaking ito. And He wants to go to the real motive. Alam na naman niya ang puso ng lalaking ito at isip eh. Gusto lang niya masaliksik ng lalaking ito. Bakit niya sinasabi at bakit niya gusto yun? So, notice the shifting of the conversation. Ang focus ng lalaki, anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, sa kanya nakafocus, ililipat ng Panginoon ang center of the conversation sa kanya mismo, sa Panginoong Jesucristo. Kaya niya tinatanong, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi isa lang at yun ang Diyos. Gusto ng Panginoon na magtanong yung lalaki, ba't mo nga ba ako tinatawag na mabuti? Kung iisa lang ang mabuti at yun ang Diyos, ano ba tingin mo sa akin? Ibig bang sabihin, tinuturing mo ako ang Diyos? O basta tinatawag mo lang ako out of politeness? Di ba? Minsan ganun para magpapakita ng magandang loob, tatawagin mo yung isang tao sa maayos na pagtawag, talaga bang mataas ang pagtingin niya sa Panginoon? So, this has a very deep implication. At marahil hindi pa nare-realize ng lalaki yun. Ang sabi niya, but if you want to enter into life, keep the commandments. Now, hindi mo pwedeng gamitin ang talatang ito para sabi, kita mo, sabi ng Panginoon, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, gumawa ka ng mabuti, sundin mo ang kautusan. Kasi di ba marami yan mismo ang iniisip. Nung sinabi ng Panginoon, keep the commandments, all of the commandments, ang kanyang ibig sabihin. Lahat yan, wala kang ititira, at sundin mo ng masigasig. Di ba kasi tayo, pag sinabi natin, nasunod ko naman Pero nung sumunod naman tayo, hindi naman buong puso. Nung sumunod tayo, kalakalahati. Hindi totoong pagsunod. So again, he was trying to examine the man. At dito, lalabas talaga yung nasa isip at puso ng lalaki. Sabi ng lalaki, verse 18, he said to him, which ones? Ano-ano sa mga kautosan yun? Jesus said, you shall not murder or kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and you shall love your neighbor as yourself. Ang binabanggit ng Panginoon, yung portion ng mga kautosan patungkol sa relasyon sa tao. Remember, even in the Ten Commandments, the first part would be about God.
relationship with God. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang inanyo ang Diyos maliban sa akin. Huwag mong gagamitin ng pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Honor the Sabbath. So yung unang 4 patungkol sa relasyon sa Diyos, yung susunod na 6 patungkol sa relasyon sa tao. Na kung titingnan natin, of course, parang mas mahirap naman talaga yung first part patungkol sa Diyos. Pero hindi rin ganun kadali yung relasyon sa tao. Ang sagot ng lalaki, sa 28, the young man said to him, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Nagawa ko na lahat yan eh. Bata pa lang ako. So, immediately you would imagine paano pinalaki ang lalaking ito ng kanyang mga magulang. Pinalaki siya ng maayos, pinalaki siya na sumusunod sa kautusan. Ito yung Hudyo na talagang matapat sa kautusan, bata pa lang. At siguro sa society natin, may makikita kayo ng ganon, pinalaki ng magulang ng tama. Maayos sumagot, namumupo, sumusunod agad, pag sinabihan, halos nagagawa naman eh. Kaya ganon ka-confident yung lalaki, nagawa ko na yan, simula bata pa ako. Ano pa ang kulang? Siya yung term natin parang good boy. Mabait eh, no? Now, pero alam niya may kulang eh. Nararamdaman niya yun, kaya nga siya nagtanong, what is still lacking? Bakit ganun? Di ba? Kahit gaano pa kabait ang isang tao, kahit paano niya nagagawa lahat, naging matagumpay siya sa buhay, alam niya, deep in his heart or deep in a person's heart, may kulang. At kung ang tao lang magiging sensitive sa Diyos at hingin niya, Panginoon, turuan niyo po ako. Ang Diyos ang magre-reveal. Sapagkat siya lang ang pupuno ng ganung kakulangan eh. Pero ang maganda yung attitude, nagtatanong siya ngayon. Pero the bad thing about this person, at marahil sa karamihan ng mga tao kahit sa panahon natin, they felt, or he felt, and many people feel today, they're okay. Ayos naman kami pagdating sa relasyon sa Diyos. Wala namang mali eh. Tumatawag naman ako sa Diyos. Nagsisimba naman ako. Gumagawa ako ng mabuti. Ano pang kulang? Itataguyod ko naman ng maayos ang pamilya ko. Ala? Ganun ang kaisipan ng marami. At para sa marami, ginagawa ko naman lahat ng magagawa ko. Hindi naman ako gumagawa ng masama kagaya ng iba. Wala naman ako masyadong nilalabag na kautusan. So, hindi po pwede na yon. Yun ang concept ng karamihan. As long as we do our best, we'll go to heaven. At dito papakita ng Panginoon, mali ang ganong kaisipan. No matter how good we feel about ourselves, or no matter how people look at us and say, galing, kahanga-hanga naman yung tao yan, it does not mean tinatanggap na tayo ng Diyos. Okay? Paano ipapakita ng Panginoon? Now, before we go to that answer of the Lord, sa Mark 10:21, interestingly, sinasabi na mahal ng Panginoon ng lalaking ito. Jesus loved him. He had compassion to this man. Kahit na ginajustify niya ang sarili niya. Kaya i-address ng Panginoon ang issue. Ano ba talaga ang issue? Ano ang mali sa tingin ng tao? Okay? Ang sagot ng Panginoon in verse 21, Jesus said to him, if you want to be perfect, go, sell what you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Again, tandaan nyo, nababasa ng Panginoon ang isip at puso ng lalaking ito. Alam niya kung ano ang talagang mahalaga sa lalaking ito. Hindi niya to binibigay as a standard para sabihin, lahat ng susunod na to, makakapasok sa kaharian ng langit. No. Simply, tinitingnan ng Panginoon, kaya mo ba? Okay, sabi mo, okay ka? Nasunod mo na lahat? Di walang problema kung mawawala sa yung pinakamahalaga. Remember, mayaman tong lalaking to. At yun ang danger, di ba? Kapag tayo nagiging masagana sa buhay, ang nagiging attitude natin dun kumapit. Sa kayamanan, sa connection, marahil sa posisyon, at hindi sa Diyos. At yun ang gustong ipakita ng Panginoon. Sige, kaya mong iwanan lahat ng meron ka,
bigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin, magkakaroon ng totoong kayamanan sa langit. At yun, ang sinasabi ng Panginoon, masa-separate yung totoong seryosong susunod sa Kanya at yung nagpe-pay lang ng lip service, yung hanggang bibig lang. Ang daming tao magsasabi, basta susunod ako sa Diyos. Mahal ko naman ng Diyos, gagawin ko para sa Kanya. Pero pagdating ng totoong test, hindi kaya. And this is exactly what the man was. Now, diniin ito sa Luke 18:22, ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, you still lack one thing. Hindi ka perfect. Tingin mo sa sarili mo, okay ka, nagawa mo lahat. Hindi mo nagawa ang lahat. Tandaan nyo, sabi nga sa James, kung nasunod mo yung lahat pero may isa kang nalabag mo pa rin. Walang sino man nakakasunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon to forsake everything and to follow Jesus, ang ibig niyang sabihin, unahin mo muna ang Diyos sa lahat ng bagay. Siya ang kailangang una. Again, full obedience to God. Sino ba ang Diyos? At gaano kahandang sumunod? Pag tayo tinanong ng ganyan, ano yung iingat-ingatan mo, yung pinapahalagan mo sa buhay mo na hindi pwedeng mawala sa'yo? Ano yun? Anong unang papasok sa isip niyo? Many parents might answer, di pamilya ko. Di ba? Sa iba, yung pangarap ko. Malapit ko nang maabot. Yung magandang kabuhayan. Di ba? Yung maraming pwedeng maisagot ang tao. Pero ano ba yung isang bagay na yun na kapag sinabi ng Diyos, ibigay mo, kaya mo bang ibigay? Just like when God asked Abraham, give your son, your only son, diniin pa Isaac. Iisa lang ang anak niya. Anak pa niya sa katandaan, matagal siya naghintay, tapos kukunin lang ng Diyos. Pero wala kayong mababasang, bagamat mabigat marahil sa isang ama, pero wala kayong mababasang nag-complain si Abraham. He simply followed. But this man, sabi sa 22, anong reaction ng mayamang lalaking ito? But when the young man heard that saying, sumunod siya sa Panginoon? No. He went away sorrowful, for he had great possessions. Diniinan yun. Malungkot siya. Gusto niya yung eternal life. Pero hindi sapat yun para iwanan niya ang kayamanan. Mas mahalaga yung kayamanan. Kaya binigyang diin. Oo, kung pwede sanang pagsabayin Di ba pwedeng mamangka sa dalawang ilog? Now, sa Mark 10:22 sa NASB, ang sabi, but he was deeply dismayed by these words, and he went away grieving, for he was one who owned much property. Hindi siya masaya sa paglayo, pero mas pinili niyang lumayo. His very action revealed his heart. Ano ba yung nasa puso niya? Ano ba ang kanyang totoong pinapahalagan? Lalayo na lang ako kesa iwanan ko ito. And that is a problem of so many people. Hindi man kayamanan ang pinag-uusapan, pwedeng kasalanan yan, pwedeng sarili, pwedeng ang pamilya, pero sila muna uunahin ko bago ang Diyos. O yung pangarap ko muna bago ang Diyos. And they would go away, and later makakalimutan na nila ang Diyos hanggang maging abala na sila sa maraming bagay, hanggang mapahamak na sila. That was the condition of the man. Now remember, ang mga alagad ng Panginoon, usually called as a 12, napakasimpleng mga tao nito. Marami sa kanila fishermen. Diba? Sabi nga, parang walang pinag-aralan masyado. Pero, nung tinawag sila ng Panginoon, walang dalawang isip. Iniwanan nila lahat ng meron sila at sumunod sila sa Kanya. Tandaan nyo si Zacchaeus. Mayaman, tax collector pa, chief of the tax collector. Sa pandaraya nakuha. Pero nung yung excitement siya sa Panginoon, at masayang-masaya siya,
tiningnan siya ng Panginoon habang dumadaan at dadalaw sa kanya at sinabi niya, Panginoon, kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko sa mahirap. At kung may nadaya ako, 4 na ulit kong ibibigay. Ano na mangyari sa kayamanan niya? Mauubos. But it does not matter, Lord. Kayo ang mahalaga sa akin. Kayong kayamanan ko. Nakita niyo paano tinatanggal ng Panginoon yung ugat sa puso natin ng mga bagay na masyado nang matagal dyan at masyado na naghahari-harian. There must come a point in our lives when we need to decide, Lord, kayo ba talaga ang pinakamahalaga above all? At hindi lang dahil sinasabi ko o pinapakita ko, pero totoo, kayo lang. At handa akong isuko ang lahat. Or, gusto mo lang, palaging nasa gitna, ayaw mong totoong mag-commit sa Kanya. Diba? Sabi ng Panginoon, ang taong ganyan, hindi dapat maging alagad o tagasunod niya. And that's an example na ipinakita ng lalaking ito. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for soul? Ano bang ipapalit ng tao? Makamit man niya ang buong sanlibutan. Nasa kanya na lahat ng gusto niya, yung pangarap niya. Pero mapahamak yung kanyang kaluluwa. At dahil iisa yung kaluluwa natin, anong pwede mong ipalit yan? Wala. Mas mabuti na makilala mo ang Panginoon at ang kayamanan mo ay sa Kanya magmumula at yung walang hanggang kayamanan, kaysa dito ka lang, mayaman, pagdating sa Diyos, wala. Yun ang na-miss nung lalaking ito. And so, the Lord would use this to teach an important lesson. Palaging ganyan ang Panginoon, di ba? Pag may nangyari, gagamitin niya to teach His disciples, and He's also teaching us. Yung mga totoong tagasunod ng Panginoon would listen and follow. Anong sabi sa verse 23? Then Jesus said to His disciples, Verily, or assuredly, I say to you, that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Bakit mahirap para sa ang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit? Hindi dahil sa kanyang kayamanan, sapagkat maraming pinagpala ang Panginoon na mayaman eh. Nabanggit ko na si Abraham, si David, di ba? Maraming mayayaman sa Bible, pinagpala, pero hindi yun ang kanilang totoong kayamanan ng Diyos. Ang problema doon sa mga mayaman sa mundong ito, at yun lang ang kanilang inaasahan, tapos na. Pag iniwanan mo yan, wala na yan. Hindi mo yan madadala. Sabi pa nga niya, to add the point, and again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Sa Israel daw, merong tinatawag na lugar na eye of the needle. Kaya yung iba akala nila, ang ibig sabihin nun, yung may maliit na dadaanan, at para yung kamelyo makadaan, tatanggalin yung mga nakalagay sa likod at luluhod, dadaan. Mababa lang yun. Pero hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Alam mo yung totoong butas ng karayom? At gaano kalaki yung kamelyo? Bakit? Kasi sabi niya, mas madali pa daw sa kamelyong dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang pinagtitiwalaan niya. Sabi sa 25, when His disciples heard it, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? Kung pwede naman pala, at yung eye of the needle ay lulud ka lang, tatanggalin mo lang, posible pa rin, hindi sila nagulat. Gulat na gulat sila. Sabi nila, sino pang maliligtas kung ganun? Parang hopeless situation. But you know what? Again, gagamitin ng Panginoon ang sitwasyong ito. Paano yun? Sino pa nga ang pwedeng makapasok sa kaharian niya? And He would go back again to the very character of God, sabi sa 26. But Jesus looked at them and said to them. Pag nakita niyo yung term na yun, tumingin siya sa kanila at nagsalita. Ibig sabihin, mahalaga yung kanyang sasabihin at anong kanyang sinabi. With men, this is impossible, but with God, all things are possible. Yun ang napakagandang prinsipyo. Inaalis sa tao yung kakayanan sapagkat wala tayong kakayanan. Sabi nga, we are impotent. Pagdating sa ating
pagsisikap sa Diyos, pagdating sa ating paglapit sa Diyos, wala kang pwedeng magawa na pwedeng kalugtan ng Diyos. Bakit? Sapagkat lahat nagkasala. Ano mang ibigay mo, kahit gaano best effort mo pa yan, bagsak sa harapan ng Diyos. Walang sino mang matuwid. Wala, kahit isa. Pero sabi niya, salamat na lang. Kung imposible sa tao, posible sa Diyos. At yun ang tinitingnan ng isang taong nakakaranas ng ganung kaligtasan. Panginoon, hindi ko kaya sa dami ng kasalanan ko, Panginoon, paano pa wala akong pag-asa? Pero salamat, dahil sa inyo, mayroong pag-asa. Dahil dumating kayo dito sa lupa para ibigayan yung buhay para sa aking kaligtasan, posible, salamat, Panginoon. Hindi ako, hindi kayo. Nawawala sa sarili, napupunta sa Panginoon yung pag-asa, lalo na pagdating sa kaligtasan. Ang tanong, naranasan mo na ba yung ganoon? Naranasan mo ba na makita mo yung sarili mong wala kang kakayanan at makita mo ang Diyos lang ang pag-asa mo? Kung dumating yun, dapat yun ang pagpapatuloy natin sa buhay. Yung buhay ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kahit marami tayong kainaan, pero ang Diyos natin ay sapat. Higit pa, kahit kanino. Pagkatapos ng usapin yon, eto naman si Apostle Peter. Alam niyo, tagapagsalita siya ng grupo. Sabi sa 27, Then Peter answered and said to him, See, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have? Now, marahil, nabalikan ni Peter. In contrast sa nangyari doon sa lalaking itong mayaman na hindi kayang sumunod dahil hindi niya maiwanan ang kayamanan niya. Sila naman, Lord, hindi ba kami naman naiwanan na namin lahat? Ano ba? Ano nung kasunod? They were expecting, of course. They will be part of the kingdom of the Lord. Meron nga silang posisyon doon. At bagamat parang sa unang tingin natin, they were looking only at the reward. Parang napaka-selfish. Ano? Pero pansinin niyo, hindi sila nirebuke ng Panginoon. Walang binanggit ang Panginoon patungkol doon. Pero ito ang kanyang guarantee. Sabi niya sa 28, So Jesus said to them, Verily I say to you, or assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Especially for the 12, of course, alam natin, di nakasama si Judas later. Magbibetray sa pero sa mga totoong tagasunod niya, the original ones, they would have a special place in His kingdom. Pinangako ng Panginoon yun. Pero hindi lang para sa kanila. Para mo pinapakita ng Panginoon, it's all worth it. Ano man ang maranasan mo sa buhay, kung para sa akin yan, it's all worth it. Ayos lang. Bakit? In application sa atin. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and inherit eternal life. That's the key. Pwede mong iwanan ang pamilya mo, pwede mong iwanan ang asawa mo, pero kung hindi para sa Panginoon, walang katuturan sa Diyos. Maraming gumagawa niyan. Pero kung hindi ka naman inaasa pa, ba't mo iwanan? Maganda, isama mo sila. Di ba? Yun eh. Ang ibig lang sabihin, hindi sila ang primary goal mo sa buhay at para sa kanila lang lahat. Of course, kailangan mo silang i-raise properly to provide para maging tapat tayo sa Panginoon. Pero gusto nating dalin sila sa Panginoon. So, hindi na sila ang number one. At ang sabi, kung ginawa mo man yan, at inuna mo ang Panginoon higit sa kahit anong bagay, you will have great reward. Kaya binanggit 100-fold. At hindi lang yun, inherit eternal life. Ano pa ba yung mas higit, kundi yung buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon? Napakaikli ng buhay kasi natin dito eh. No matter what age you are, hindi mo alam hanggang kailan lang ang buhay mo. Napakabilis niyan. Pero isipin mo yung walang hanggan kasama ang Panginoon, there's nothing to compare with that. At yun minsan nami-miss natin, akala natin ito na yung buhay eh. Patikim pa lang to of what's to come. Okay? Alam din naman natin,
Sabi sa Hebrews 16, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love." Di ba? Hindi makakalimutan ng Diyos at hindi pwedeng liko ang Panginoon, nakalimutan niya yung ginawa mo. Kung para sa Kanya, kahit hindi nakita ng iba, kahit na maliit na bagay sa tingin ng iba, kung para sa Panginoon, siya ang bahalang magantipala. Basta gawin natin yung ikalulugod ng Panginoon. Again, reminder, ang Diyos, napakabuting Diyos. Punong-puno ng biyaya. Sabi sa, I'm sure, alam niyo yung Hebrews 11:6, "But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Ang Diyos daw ang nagagantipala sa mga masikap na talagang umahanap sa Kanya. Alam ng Diyos yun. Kaya ang sarap kapag totoo yung ating pagkilala sa Diyos ngayon at handa tayong sumunod sa Kanya ng buong buo. At hindi na yung pursuit ng buhay natin gaya ng karamihan. Again, walang masama kung pagpalain ka ng Diyos. Walang masama kung magtagumpay ka. Pero lahat yun, tandaan mo, biyaya ng Diyos. At huwag mong ipagpalit ang Diyos sa mga biyaya yun. See? And he leaves a very important principle sa verse 30. "But many who are first will be last, and the last first." Una, patungkol ito sa mga Hudyo. Sila ang unang pinagpakilanlan ng Diyos. Remember, they were called as the chosen people of God. Paglipas ng panahon, hindi nila pinalaga ng Diyos. Ang Diyos naman ang tumawag ng mga Gentiles, sa mga Hintil. Salamat, kasama tayo doon. Kaya daw yung mga naunang tinawag, nahuli. Hindi nagpatuloy, hindi naging tapat sa Diyos, hindi kumilala sa tagapagligtas. Kaya nung pinadala yung tagapagligtas, hindi nila siya tinanggap. Pero yung mga dating hindi pinansin, pero ngayon binuksan na ng Diyos ang daan para sa mga Gentiles sa katulad natin. Hindi naman kasi tayo Hudyo eh. Salamat sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Okay? Biruan nga namin yan, di ba? Kapag pumapasok dyan sa ating parking space, madalas pag nauuna, halimbawa sa Bradvic, ikaw ang last na lalabas, di ba? Kasi nauna dintay mo muna lahat. Pero in the same way, pagdating doon sa mga taong nag-aalala, paano yan? Late na ako sa buhay. Tsaka ako palang nakilala ang Panginoon. Paano mo yung nasayang na buhay ko? God is able to give you even those last years. Gamitin mo para sa Kanya. Kung tayo nasa middle stage ng life, lalong may magagamit ka para sa Kanya. Huwag mo sayangin. At kung nagsimula ka ng bata, marami nagsimula in Christian homes, pero lumayo. Huwag. Hindi sayang napapakinggan natin, lalo na kung ito ang magdadala sa atin para makilala ang Diyos at gamitin tayo ng Diyos habang may pagkakataon pa. Now is the time, my friends. At sana may tinuro ang Panginoon sa atin, gaano ba siya talaga kahalaga at sino ba ang totoong pinapahalaga natin sa buhay natin? What are you willing to give back to the Lord? Sa dami ng biyaya ng Panginoon, ano ang kaya nating ibalik sa Panginoon? He's worthy of all. Let's pray. Maraming salamat aming Panginoong Diyos sapagkat totoong kayo ay tapat sa aming buhay. Salamat dahil hindi ninyo kami niligpasan, Panginoon. Dahil napakaraming dahilan para hindi ninyo kami pansinin. Wala kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon. At hindi namin pwedeng i-demand na kami, Panginoon, ang unahin ninyo. And yet, kumilos kayo sa buhay namin sa unang pagkakataon. At patuloy kayong kumikilos at nagpapakilala sa amin hanggang ngayon. Salamat sa inyong katapatan. We pray as you examine our hearts, tulungan niyo kami, Panginoon, ma-realize namin, sino kayo sa aming buhay at ano nga ba o sino ang aming totoong pinapahalagan. Kayo ba? O ang ibang tao, ang ibang bagay? Ilayo niyo kami, Panginoon, sa ganung pag-akit ng mundong ito at ng mga bagay na maglalayo sa amin sa inyo. And yet, help us, O Lord, to truly come to know you in a deep and personal way and to be excited for you and your plan for our lives
Sapagkat alam namin, Panginoon, mas marami pang naghihintay sa amin na napakabuting mga bagay. Bagamat dumaan kami sa mga pagsubok sa mundong ito, kayo rin ang naghihikayat sa amin na kayo ang sasama sa amin, maging sa mga panahon ng kahirapang iyon, at mayroon kaming katagumpayan dahil sa aming Panginoong Kristo. Palain niyo po ang bawat isa. Tumawag kayo, Panginoon, ng mga tao tungo sa kaligtasan at totoong pagkakilala sa inyo. Patatagin niyo po ang bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami sa aming pag-iwahiwalay ngayon sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen.